Posibleng isang uri ng destabilization plot ng ilang grupo ang pagharap ng mga dating Marines sa isang press conference at nagsiwalat ng umano'y pagtanggap ng kickbacks ng ilang mambabatas. Kaya naman gusto ng isang senador na ipa-background check ang mga ito sa Philippine Navy at Philippine Army. May report si Luisa Erispe. Posibleng parte lang ng destabilization plot ang paglutang ng 18 dating Marines na nag-aakusa na tumanggap ng mali-malitang suhol ang mga mambabatas na nagkakahalaga ng 805 billion pesos sa kabuuan. Ito ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Anya, katakataka ang timing ng paglitaw ng mga ex-Marines. Pispiras ng EDSA 40th EDSA 1, yung people power. Bakit tinamin kahapon yung... At saka bakit sila sa Club Pilipino? Symbolic. Kasi yan pinanggalingan nung EDSA 1 natin. Itinaon pa umano kung kailan may hearing sa International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanila sinabi sa press con na posibleng may korupsyon sa likod ng ICC. Kaya posibleng may pakay talaga ang nasa likod nito. Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly. Kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Kinwestiyon din ni Lacson ang 805 billion pesos na halaga na hinawakang umanong kickbacks ni dating Congressman Saldico. Kung tutuusin, kukulangin pa ang kabuuang halaga ng mga proyekto noong 2022 hanggang 2025. Ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. Pinaba-background check na ni Senator Lacson sa Philippine Navy at Philippine Army ang mga lumutang na 18 ex-Marines dahil may inisyal na impormasyon na may ilan ditong nasibak sa pwesto at ang iba hindi naman talaga miyembro ng Philippine Navy. Sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Kung lumabas naman umano na credible talaga ang background ng mga dating Marino, maaaring magsimula ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee dahil naghain din ng resolusyon si Senator Amy Marcos na nais sa Senado imbestigahan ang mga pahayag ng ex-Marines. Samantala si Senate President Vicente Sotto III hindi nasasagutin ang aligasyon na ibinabato sa kanya nitong mga dating Marino na isa siya sa tumanggap umano ng mali-malitang kickbacks. Nagawa pa nga niyang magbiro hinggil dito. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong mali. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.